Ang ganda talaga ni Su Tenhao. Kung makakahanap ako ng ganitong girlfriend, sulit na ang buhay ko. Yung ilaw kanina. Panaginip lang ba? Kagabi, isang lalaki sa lungsod natin ay lasing. At hinila ng 3 babaeng manyak sa kakahuyan para gahasain. Hanggang ngayon, nahuli na ang 3 babae ng otoridad at haharap sa parusang habambuhay na pagkakakulong. Dito, paalala ng aming istasyon sa mga kalalakihan. Siguraduhing palakasin ang inyong pag-iingat. Ay naku. Walang hustisya. Ang ganda-ganda tapos sila pa ang nanliligaw. Tapos ikaw pa ang nagreklamo. Talagang hindi alam ng busog ang gutom ng iba. Ay naku. Parang nahulog ako sa kuweba ng gagamba. Naalala ko nung sumakay ako. May mga lalaki din sa loob ng sasakyan, di ba? Nagkakamali ba ako? Hoy binata, wala ka bang upuan? Halika. Umupo ka sa tuhod ni tita. Halika. Ito. Ano ba talaga ang nangyayari? Ito mga babae. Parang hindi pa nakakita ng lalaki. Hoy, Nay. Xiao-chan, papasok ka na ba sa trabaho? Nay, bakit? Xiao-chan, pasensya na sa iyo ang iyong ina. Hindi ko kayang ibigay ang pinakamahusay na proteksyon tulad ng ibang pamilya. At pinapagtrabaho ka pa para kumita. Ingatan mo ang sarili mo sa labas. Nanonood ka na naman ba ng mga fake news? Sige, malapit na ako sa opisina, hindi na kita kakausapin. Unang araw ko sa trabaho ngayon, hindi ako pwedeng malete. Ang kulit talaga ni Mama. Ano ba talaga ang nangyayari? Pero ang weird talaga ngayon. Wala nang sumakay ako ng early. Parang konti lang ang lalaking nakikita ko. Narinig mo ba? May darating na lalaking katrabaho ngayon. Tutubea? Lalaking katrabaho. Noong nakaraan sa balita. Dahil sa solar storm ilang dekada na ang nakalipas, ngayon sa mundo. Ang ratio ng lalaki at babae ay halos 30,000. Isa. Sa libu-libong tao, isa lang ang lalaki. Ang swerte naman natin es aruhong. Tutubea? At kinuha ko pa ang litreto. Ng lalaking katrabaho, kay Boss Lin tingnan mo. Ay naku, ang gwapo talaga. Sa daan-daang lalaki. Isa lang ang gwapo. Baka siya na ang pinakagwapo sa buong Shanghai. Isang gwapong lalaki lang pala ang papasok sa aming ruohong. Basta't mapapanatili ng kumpanya ang gwapong ito. Handang magtrabaho ako ng walang sahod habang buhay. Bakit pinalitan ng babae ang mga guard? Anong proteksyon yan? Ang weird, pareho lang ng tingin sa akin ng mga guard na to. Sa mga babaeng nakasabay ko sa tren. Tingnan en yo, Mike Vapo. Ayos ah. Vapo, dito ka ba makvo, work es aruhong? Tuto ka lang makvo, work ka es amin. Mukhang tudo na si Boss Lin dito ah. Ang sarap ng trabaho kapag may ganito kagwapong kasama. Siguradong masaya. Ako ba yung gwapo? Okay lang naman ako. Bakit ikaw ang may dala ng bag? Ako na. Ah, hindi na. Salamat. Minit ba? Paypayan kita. Salamat. Ano to? Ang sosyal ng mga katrabaho ko sa ruohong. Ano ba tong nangyayari? Bigla akong naging sikat. Parang nasa Spiders Den ako, hindi sa trabaho. Gwapo, tingnan Montag ako. Wala na bang trabaho? Ang gulo niyo sa entrance. Ito na siguro ang magandang presidente ng ruohong. Si Lin Yu. Ang ganda talaga ng dating. Ang lakas ng aura. Salamat, nakaligtas na ako. Boss Lin. Teka lang, Boss Lin, may iba pa po ba kayong sasabihin? pagkatapos ng trabaho, puntahan mo ako sa opisina. Ipapakilala ko sa iyo ang kumpanya. Ang presidente mismo ang mag-orient sa'yo. Ang taas naman ng treatment. Nasa 8 DA floor ang opisina ko. Pagkatapos mo, diretsuhin mo na lang ako. Word. Kanina, parang namula si Boss Lin. Baka naman. Type niya ako.
Yeshan, huwag kang mag-ilusyon. Si Boss Lin ay isang babaeng mayaman at maganda. Paano ka maaakit ng isang hampas lupa? Parang lahat ng katrabaho ko dito. May topak. Kung hindi lang top company sa Shanghai ang Ruohong. Akala ko nasa scam ako. Ma, may disenteng trabaho na ako ngayon. Kapag kumita na ako ng pera, isasama kita sa lungsod, ha? Excuse me, may kailangan ka ba? Ako ang katrabaho mo na si Wang Sui. Sinabihan ako ni Boss Lin na dalhin ka sa AR department para sa onboarding. Sige, salamat ha. Nak. Si Wang Sui nakasama pa ang bagong dating na gwapo. Ang swerte naman. Sana ako na lang ang volunteer para kunin ang task na to. Parang ang kakaiba ng mga tao dito sa company. Dapat mag-ingat ako, baka may masamang mangyari. Ito para sa'yo. Salamat ha. Si Wang Sui na, tu. Mukhang tahimik lang, pero ang bilis pa lang. Nagkataon pang may bagong gwapo sa company. Agad-agad siyang nanlikaf. Hindi pwede, ang tagal ko na. Hindi nakakita ng gwapo in person. Hindi pwedeng mauna si Wang Sui. Tama. Par-pareho lang kaming katrabaho. May chance lahat. Ang bait mo naman, first day ko pa lang today. Marami pa akong dapat matutunan sa'yo. Dapat ako ang magbigay ng regalo sa inyo. Yitsian. Gusto ko lang itanong. May girlfriend ka ba? Hindi ba? Swerte ko naman. First day ko pa lang, may nanliligaw na agad. Maganda naman si Wang Sui. Parang girl next door ang dating. Pero kung papayag ako agad, baka isipin niyang madali ako. Yitsian, bago ka alang dito. Huwag kang magpapaloko sa mga babaeng manloloko. Nga, Pogi, sa akin ka na lang. Yitsian, kung ako ang girlfriend mo, ibibigay ko sa'yo ang buong sahod ko every month. Grabe, ang popular ko pala. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Tumigil na kayo. Supervisor Shin. First day pa lang ng bagong employee, ginugulo nyo. Gusto nyo ba siyang takasin? Bumalik na kayo sa mga station nyo. Pero, ayaw nyo na ba ng bonus this month? Xiaoyi, libre ka ba mamaya? Samahan Montag ako uminom. Ano na naman to? Kakalabas ko lang sa mga lobo. May tigre na naman. Masyado ba akong nagmamadali? Baka natakot siya. Magtrabaho muna tayo. May mali, talagang may mali. Ang tingin ng mga taong ito. Bakit ang kakaiba nila lahat? Mula umaga hanggang ngayon, ang reaksyon ng lahat ay sobrang kakaiba. Hindi pwede, kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari. Ito lang. Anong koneksyon nito sa pagiging gwapo? National heartthrob pa raw. Naku, parang multo ang nakita ko. Hindi kaninang umaga nung lumabas ako. Yung ilaw na yun. Kaya nag-time travel ako. Papunta sa isang parallel world kung saan bihira ang mga lalaki, parang national treasure. Hindi ko alam kung sapat ang mga preparasyon ko. Para makip siya. Hoy, papuntahin mo si Yeshan sa opisina ko. Ito ba yung mukhang bilog na nagiging influencer? Tapos, may milyon-milyon pa ang donations. Kung ako magli-live selling, hindi kaya. Manager Shen. Tinawag ka ni Boss Lin sa kanyang opisina. Si Jay.
Sa mundong ito nakakaunti ang lalaki, bihira makakita ng gwapo. Kailangan pang makipag-agawan sa mga empleyado at pati na sa boss. Pasok. Boss Lin. Boss Lin, may kailangan po ba kayo sa akin? Yetian, alam mo siguro kung bakit. Kitang pinapasok sa kumpanya? Anong dahilan? Hindi ba dahil sa kakayahan ko sa trabaho? Maging boyfriend mo ako. Ha? Ano ang sinabi mo? Si Lin Yu, ang leader ng Ruohong Group. Ang pinakamagaling sa Shanghai, isang business legend. Siya. Ngayon ay nagpapahayag ng pag-ibig sa akin. Ayaw mo. Ah, Boss Lin, nagkakamali ka. Kakakilala lang natin. Ang card na ito ay may 100 milyon basta maging boyfriend mo ako. Ang card na ito ay mapapasayo na. 1 milyon agad para lang maging boyfriend niya ako. Grabe naman si Lin Yu ang yaman talaga. Hindi pa ba sapat sa kanyang expectations? Kung ganun, ito ang titulo ng mansion sa Thomson Riviera at ito. Limited edition na Ferrari. Basta maging boyfriend mo ako. Lahat ng ito ay mapapasayo. Sa mundong ito na mas maraming babae kaysa lalaki. Kahit na isang babaeng tulad ni Lin Yu na isang even favored, kailangan din bang magbayad ng ganito karaming halaga? Para lang mahanap ang tunay na pag-ibig na gusto mo. Ito ay kabaliktaran ng paniniwala ko dati na ang lalaki ay dapat ang laging magbabayad para sa babae. Yetian, ano sa palagay mo? Kung hindi ka pa rin satisfied, bukod pa rito. Bibigyan ko ng 10 milyon bawat buwan para sa allowance mo. Boss Lin, hindi ko ibig sabihin yon. Sobrang laki na ng perang ibinigay mo. Pero unang beses pa lang natin magkita. Agad-agad tayong magde-decide ng relasyon, hindi lang ito. Hindi responsableng pagkilos sa relasyong ito. Kundi hindi rin responsableng pagkilos sa'yo. Responsible. Kung tayo ay magiging magkasintahan, syempre kailangan laban. Sa panahon ngayon, maraming babae ang hindi man lang nakakasalamuhan ng lalaki sa buong buhay nila, hindi pa nga masabi ang pananagutan. Kahit na mabigo lang sa pag-ibig, pwede na itong maging kwento. Sinabihan ako ni Etienne na pananagutan niya ako. Seryoso ba siya? Yuyuy, tanghali na. Bakit mo pinailaw ang opisina? NG ganito karomantiko. Wow. Ang gwapo. Linyo ka talaga, hindi mo sinasagot ang tawag ko, pala. Nasa opisina ka pala naglalaro ng Golden House Hides Beauty, ah. Hindi, si Yao Yu, huwag kang magsalita ng walang basihan. Wala akong ginagawa. Doble karat na diva na si Suking Yu, bakit siya nandito? Sabi mo wala, kung hindi ako pumasok kanina. Mukhang halos magkadikit na ang mga labi ninyo. Diva Su, huwag po kayong magkamali. Malinis ang relasyon ko at ni Boss Lin. Talaga? Mabuti naman. Kung hindi Montag naman boyfriend si Yu, EDE. Meeting boyfriend Montag na lang ako, okay ba? Anong nangyayari? Hoy, Xiao Yu, ikaw. Ano ba? Hindi Montag ba sinabi? Na wala kang relasyon sa gwapong ito. Hindi ka o inakala. Nakilala ni Linyo ang ganitong gwapo. Mas gwapo pa ito kaysa sa mga lalaking tinatawag na national husband na nakasama ko sa pelikula. Gwapo. Napag-isipan mo na ba? Gusto Montag bang maging boyfriend ka o? Kung magiging boyfriend Montag ako, pwede ka o. Agad na i-announce ang relasyon natin, kahit na. Pwede kong iwan ang showbiz para sa'yo, syempre. Kung interesado ka sa showbiz, pwede kitang gawing presidente ng Star Glow Entertainment. Star Glow Entertainment? Di ba yun ang nangungunang? Artist Management Company. Suking Yu, bakit mo nasabi yan? Si Ichayan ay empleyado ko. Hinahakot mo ang tao ko sa harap ko. Sobrang hindi maganda yon. Yition. Ah, Yichan pala ang pangalan niya. Ang ganda ng pangalan niya. Nakikinig ka ba? Yun ba ang importante? So Yition, gusto mo bang maging boyfriend kayo? Suking Yu, nakikinig ka ba talaga sa akin? Naku, Yuyuy, mula noon hanggang ngayon, lagi mo namang ako pinagbibigyan. Di Montag naman type si Hotgi na si Yition. Di ipagkaloob mo na lang siya sa akin. Sinong nagsabing di ko type si Ichayan? Aha, sabi ko na nga ba may nangyari sa inyong dalawa kanina. Gusto ko sanang may mangyari sa amin. Pero tinanggihan niya ako ng mahinahon. Tutu ba?
Eh kung tinanggihan ka na niya, lalo ka nang hindi dapat humadlang sa akin. Ako, Yui, di kaya ayaw mong maging masaya. Ong best friend mo. pero wala sa akin ang desisyon. Si Etienne lang ang makakapagdesisyon. Yi-chan, pumayag ka na sa kanya. Kung isipin, paano din ako ni Suginyo? Dapat na. Ayoko na lang magdalawang isip at pumayag na ako. Kaso, pasensya na. Yi-chan, alam kong patuloy na bumababa ang bilang ng mga lalaki. At mga katulad mong dekalidad na lalaki ay bihira na. Pero huwag ka namang masyadong mapili. Kami ni Yuyu, hindi naman siguro kami kagandahan. Pero maganda rin naman kami. Si Xiaoyu, tama na. Hindi Su Tenhao, hindi yun ang ibig kong sabihin. Eh ano ang ibig mong sabihin? Ay, kanina ko pa sinasabi kay Boss Lin. Magagaling kayo. Dapat na, hindi ko kayo dapat tanggihan. Dapat nga, pumayag na lang ako ng walang pag-aatubili. Pero, kung magiging kayo, kailangan nyo munang magkilala ng mabuti. Tutubi. May lalaki pa palang ganito ang pag-isip ngayon? Kaya, kanina mo akong tinanggihan, hindi dahil ayaw mo sa akin. Siyempre naman, ganyan si Boss Lin. Paano ka naman may inis sa kanya? Ako? Su Tenhao, ikaw ang pinakasikat na bituin. Ang popularity mo ay patunay na sa maraming bagay, lalo na. Isa pa ako sa mga fans mo. Talaga? ADE, magkaibigan muna tayo. Ang galing nitong lalaking ito magpatawa ng babae ay si Xiaoyu. Alam ko marami kang schedule, sige na at magtrabaho ka. Wala nang mas importante kaysa kay Yi-chan. Kailangan pa nating pagtagpiin ang puso natin. Eh ikaw, Yuyu. Marami ka pang dapat asikasuhin, DIBA? Ano to, nasa gitna na naman ako. Xiaoyu, tapos na ang bagong produkto. Tingnan mo kung ang gwapo ng lalaki. Ito, may bago na naman. Natural na gwapo, hindi ko akalain na may ganito pa pala. Sa mundo na sobrang gwapo. Matipuno pa ang katawan. Ayos, 111 G, ano ba ang gusto mo? King Yu A. Kilalang kilala ka bilang isang tianhao. Para sa isang lalaki, nagiging ganito ka na. Worth it BA? Tingji, huwag mo nang gamitin ang status ko. Kung si Yi-chan ay gusto talagang maging boyfriend ko. Mas gugustuhin kong hindi maging Tianhu, Yixian. Magandang pangalan. 111 Tingji, nakinig ka ba talaga sa akin? Siyempre naman. Xiaoya, ano yung tingin mo? Akala montag sasali din ako SIO? Sa pag-agaw ng lalaki. Tita, sabi nila, 30 anyos parang lobo, 40 parang tigre. Malapit ka na sa 30. Kailangan kong mag-ingat. Si Song Wanting mukhang. Kasintanda lang ni Boss Lin. Hindi ko akalain na malapit na pala siyang 30. At tita pa ni Boss Lin. Xiaoyu, masasaktan ang tita mo sa sinabi mo. Kahit ano pa, ako ang nagpalaki sa'yo. May ganitong klaseng lalaki, hindi mo man lang ako sinabihan. Tita, kahit buong roohong ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Pero si Chayan, hindi pwede. Hindi ko inakala na sa paningin ni Boss Lin. Mas importante pa ako kaysa sa kumpanya. Kung sa dating mundo ko to, imposible siguro. Ikaf talaga. Tita, kanina mo pa ako hinahanap, ano ba ang sasabihin mo? Bakit? Nagpapalito ka na? Ako, wala akong. Tama na. Pumunta ako dito para lang makipag-usap tungkol sa bagong produkto. Pero ngayong nandito si Yi-chan, ang gwapo. Mamaya na lang yung produkto, usap muna tayo tungkol kay. Yixian, ang gwapo. Ako. Sa panahon ngayon, bihira na ang lalaki, lalo na yung bata at gwapo. Parang swerte na lang makakita ng ganun. Paano kaya sila nakatagpo ni Xiaoyu? Nang ganitong klaseng lalaki, dapat may gawin ako. Mahirap makipagkompetensya kay Xiaoyu at Kinyu, dalawang bata pa. Xiaoyu, huwag kang mag-alala, hindi naman ako yung klaseng titana. Makikipag-agawan sa pamangkin para sa lalaki, di ba? Pero kayo ni Kinyu, bata pa kayo, wala pang experience sa pag-ibig. Kaya siguro, ako na lang ang magsasakripisyo. At makipagrelasyon muna kay Yi-chan. Para i-test muna kung okay siya para sa inyo. Hindi pwede. Tita, kakalabas lang ng bagong produkto. Marami ka sigurong gagawin, sige na, mauna ka na. Ilang taon na akong nagtrabaho para kay Ruohong.
Araw-gabi sa laboratorio, ngayon lang nagkaroon ng progress. Gusto ko sanang magpahinga. Tapos papauwi Montag ako? Tita, hindi yun ang ibig kong sabihin. Wala akong ganoong intensyon. Kung hindi mo naman yun ang ibig sabihin, di ipahiram mo sa akin si Yichan ng isang araw para gumaling ang aking nasaktang puso. Hindi ako ang may say dito. Hindi ko kayang magdesisyon para sa kanya. Dapat si Yechan mismo ang pumayag. Yun nga, kakasettle ko lang kay Linyu at Sukinyu. Tapos may darating pang si Song Wanting. 8 Song, Ano? Matanda ba ako? hindi yun ang ibig kong sabihin. Tawagin mo na lang akong Wanting. Mas gusto ko yung tawag sa akin ni Miss Su, Ate Wanting. Ganito kasi napag-usapan na namin ni Boss Lin. At ni Miss Su, kayong lahat ay napakagagaling. Mga dalagang may angking talino. Kung ipursu mo ako, natural lang na masaya ako. Pero sana, kahit sino ang maging partner ko sa future, magkakilala muna tayo ng husto. Sa ganitong paraan, si Song Wanting, hindi na siguro ako pipilitin na makipag-date sa kanya. Ang ibig mong sabihin, magkakilala muna tayo. Tama. Ibig sabihin nito, Sige, kung ganon, lumipat ka na sa bahay ko. ano? Ano? Hindi ba't sinabi mo na kailangan muna tayong magkakilala? Kung ganon, magsasama na tayo sa isang bahay. Araw-araw magkasama, mas madali tayong magkakilala, di ba? Ako talagang matalas ang mga matatanda. Ito si Song Wanting. Mas mahirap kaysa kay Linyu at Sukinyu, Ate Wanting. Hindi ko ito ang ibig sabihin, Boss Lin. Sa tingin ko, magandang suhestyon ang sinabi ng tita mo. Mamaya, bibigyan kita ng kalahating araw na bakasyon para ayusin mo ang gamit mo. Hindi kailan pa naging magkaalyado. Si Boss Lin at si Song Wanting. Kanina pa lang siya. Huwag mong asahan na tutulungan ka ni Xiao Yui, ako at siya, ay magkasama sa bahay. Ano ang sinasabi mo? Ang dalawang tu. Yui, gusto ko ring tumira sa bahay mo. Si Xiaoyu, ikaw ay isang busy na artista sa showbiz. Lagi kang naglalakbay sa buong bansa, bakit ka sumasali sa gulo? Ano? Gusto mong mauna sa pagiging malapit kay Yuyu? Ang mga schedule ko sa susunod na isang buwan ay nasa Jianghai City lang. Alam Montag naman, Yue sa Jianghai City. Wala akong ibang kaibigan kundi ikaw at Ed Wanting. Hindi mo naman ako pababayaan na mawalan ng tirahan, di ba? Huwag kang magbiro, Sutayan Hao, saan ka man pumunta. May mag-aalok sa'yo ng pinakamagandang hotel. Yui, alam mo naman na mahirap ang sitwasyon ngayon. Maraming babaeng artista ang nabibiktima ng sexual harassment. Sukinyo, gusto mo bang pakinggan? Ang sinasabi mo, sa buong buhay ko, naririnig ko lang. Na lalaking artista ang nabibiktima ng babaeng direktor, hindi pa ako nakakarinig. Ng babaeng artista na nabibiktima. At saka, sa bahay mo. Ay naku Yue, kanina pa tayo nakasundo. Napatas na labanan para kay Yichan. Sige na nga, Alam kong ikaw ang pinakamabait sa akin. Hindi nyo ba itatanong? Ang opinyon ng taong involved. Gwapong Yichan, gusto mo bang tanggihan ang suhestyon ko? Pwede rin naman, pero kung ganong. Kailangan mong pumili ng isa sa amin tatlo ngayon din. Ako. Kahit sino sa kanila. Si Miss Su o Ate Wanting kung nasa dating mundo ako. Siguradong sikat sila at hinahangaan ng marami, pero dito sa mundong ito, na mas maraming babae kaysa lalaki, grabe ang paghahabol nila sa akin. Pero ngayon, sa ganitong sitwasyon, hindi ako pwedeng magdesisyon ng basta-basta, kung hindi ang dalawa pa ay masasaktan. Sige na, magsama na lang tayo sa isang bahay para walang masaktan. Ako. Tulad ni Yichan na baguhan lang sa lipunan. Hindi pa gaanong marunong sa buhay, kayang-kaya ko siyang akuin. kapag dumating na si Yechan sa bahay, ilalagay ko siya sa kwarto sa tabi ko para mas madalas kaming magkita at sa tamang panahon. Ako ang mauuna sa kanya. Kanina pa lang, nakilala na ako ni Yichan. Siguro kahit hindi niya ako napanood sa mga palabas. Narinig niya ang mga kanta ko, kaya dapat kong gamitin ang mga advantage ko para makuha agad ang puso niya. Pero hindi ka alam. Kung ano ang mga hilig ni Yichan, hindi ko alam. Kung mahilig siya sa role-playing. Yung Boss Lin, kung okay na ang mga arrangements, alis na ako. Para magtrabaho. Teka, May iba pa bang kailangan?
Huwag mo muna asikasuhin ang mga bagay sa company. Umuwi ka muna at mag-ayos ng gamit. Boss Lin, oras ng trabaho ngayon. Ye-chan, sino sa palagay mo ang pinakamakapangyarihan sa Ruohong? Siyempre, si Boss Lin ang pinakamakapangyarihan. Kung sinabi ni Yuyu na umuwi ka at mag-ayos ng gamit, gusto mo bang sumuway sa utos ng boss? Hindi ko ibig sabihin yon. Sige na, umuwi ka na at mag-ayos. Sige na nga. Magtataksi na lang ako pauwi para mag-ayos. Huwag kang magtataksi. Gamitin mo na lang ang kotse ko. Rolls-Royce, hindi ko inakalang balang araw. Makakapagmaneho ako ng ganitong klaseng kotse. Gusto mo ba? Kung gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Ay, huwag na, napakamahal nito. Isang kotse lang ito, wala ito kumpara sa iyo. Tama si Yuyu. Isang Rolls Royce lang ito. Marami pa akong ganitong kotse sa bahay. Kung may time ka, pumunta ka sa garage ka o. Pumili ka ng gusto mo. Hindi na, uwi na lang ako at mag-aayos, salamat. Ang mundo talaga, napakaloko. Ba't parang mga gutom na lobo ang mga babae ngayon? Huwag mo akong iwan, pwede ba? Pagbubutihan ko lahat para sa'yo. Type mo, yang limited edition na relo. Di iya? Matagal na akong nag-ipon para diyan. Mabibili ka una, yan. Huwag mo akong iwan, please. Yang konting pramo? Wag kang magbiro. Alam mo ba kung magkano ang bigay sa akin ni Boss Lin ng Lin Screw? 60 milyon. 60M. Ikaw na mahirap. Huwag mo nang sayangin ang oras ko. 60 milyon. Wala nga akong ganoong kalaking pera. Pero totoo ang naramdaman ko para sa'yo. Wala na bang saysay sa'yo ang pinagsamahan natin? Pwede bang pakainin ng pagmamahal yan? Ingnan mo ang sarili mo. Ang maganda ka lang. Si Boss Lin, hindi lang mayaman. Mas maganda pa sa'yo. Anong laban, Montag? Kaya kong magsumikap. Koyoko, huwag mo akong iwan. Pack yours up. Pack yours up. Tama na yan. Nakakahiya ka. Tapos na tayo. Huwag mo na akong guluhin. Miss, ayos ka lang ba? Break na kami, hindi ko alam ang gagawin ko. Lalaki ka, babae ang inaapi mo. Anong klaseng lalaki ka? Pakyala, Montag. Ginusto niyang magpakagulo. Saka, sinusuyo ako ni Boss Lin. Maganda siya, karapat dapat siya sa mas mabuti kaysa sa isang tulad mo. Isang walang kwentang lalaki. Pakyal Amara. Nin, ang ganda-ganda mo, bakit ka nagpapakababa para sa ganyang klase ng tao? Hindi ka karapat dapat sa kanya. Ang bait Montag. Sinabi mo kanina na maganda ako. Totoo ba yon? Lanan, Anong pangalan mo? naku, baka may gusto na sa akin to. Kung okay ka na, may iba pa akong lakad. Aalis na ako. Vida ba kitang makabe? Pwede akong maging girlfriend mo. Pasensya, may urgent ako. Aalis na ako. Ang guwapo niya. Siya na ang pinakaguwapo at pinakamabait na lalaki na nakilala ko. Ang mga pangyayari ngayong araw, yung mga taong hindi ko inakalang. Magkakaganyan sa akin. Bigla na lang nandito ngayon. Nangangarap ba ako? Yung mga tingin nila sa akin. Oras na para magpaalam sa lugar na ito. Maraming alaala ang dala ng lugar na ito. Hindi na ako kabilang dito. Edwang, bakit ayaw mong maniwala? Ang pumunta sa bahay ko ay isang gwapong lalaki talaga. At landlord. Aalis na ako, bakit hindi ko siya batiin? Sa tingin ko, gusto mo lang talaga ng lalaki. Sa panahon ngayon, wala nang gwapong lalaki, kahit yung mga matatanda. Lahat sila matagal nang kinuha. Ng mga mayayamang babae, bakit pa sila magrerenta?
At dito pa sa sirasirang building na ito, bakit ayaw mong maniwala? Hahanapin ko yung litrato para sa iyo. Totoo nga, ang gwapo talaga ng itsura. Mukhang minamaliit ko ang sarili ko, hindi ko inakala. Na ganito kalaki ang charm ko sa mundong ito. Kahit si ate landlord at kapitbahay, nahuhumaling sa akin. Pero bakit kakaiba ang angle ng mga litrato mo? Kinunan ko lang ng patago ang mga litrato, ngayong wala siya. Balak kong maglagay ng mga hidden camera sa banyo. Hidden camera. Grabe naman yan. Hindi, kailangan kong umalis agad dito, delikado. Yutin, kaya mo palang gawin yan, pagdating ng panahon. Kailangan mong ibahagi sa akin, walang problema. Sasabihin ko sa iyo, nang magrenta sa akin yung binata. Kitang kita ko, kahit nakadamit. Pero siguradong may 8-pack abs. Grabe, maglalagay ng camera sa banyo, sobrang creepy naman. Kahit na si Ate Xie ay may itsura pa rin. Pero kung ikukumpara kay Boslin, parang langit at lupa, hindi pwede. Kailangan kong umalis ng tahimik. Kahit na abusuhin ako ni Boslin, mas mabuti kaysa maabuso ni Ate Xie. Kung mas malala pa ang trip ni Ate Xie, isasama pa yung kapitbahay. Baka malaspag pa ako sa kanila. Yuksin, may naririnig KBA, baka bumalik na yung binata. Titingnan ko. Buti naman. Kaunti lang ang dadalhin ko. Bago dumating si Ate Xie, kailangan kong mag-empeke at umalis. Xiaoye, nasa bahay ka pala. Ate Xie, naku Ate Xie, bakit ka nandito? Eto, dala ko yung sopas para sa iyo. Sopas. Alam kong first day mo sa trabaho. Malamang pagod ka, espesyal kong niluto ito para sa iyo. Tingnan mo, andito lahat ng masarap, tulad ng bull penis. Goji berries at golden grass. Goji berries at bull penis. Halatang halata na ang balak mo. Salamat, pero hindi ako mahilig uminom ng sabaw. At saka, pumasok ka nang hindi man lang kumakatok. Kung malaman ng iba, hindi maganda ang dating. Xiaoye, mali ang akala mo sa ate mo. Akala ko kazi. Ilalim lang ito sa akin ako. Ngayong nasa ganitong mundo ako, mas mabuting maging maingat. Baka kung mapilitan si Ate Xie, baka gumawa ng hindi maganda. Ate Xie, nagkamali ako. Hindi ko na inumin ang sabaw. Kung wala ka ng ibang gagawin, mauna ka na. Xiaoye, isang umaga ko itong niluto. Talagang hindi mo inumin kahit isang subo. Baka may problema ang sabaw na ito. Pero sige, nasa liwanag naman tayo. Siguro naman hindi ako gagawa ng masama ni Ate Xie. CJ, iinom na ako. Ayos lang. Salamat. Xiaoye. Anak, Alles kana ba? may mga plano ang kumpanya ko. Baka hindi na ako makapagstay dito. Hindi na ako makapagstay dito. Hindi ba malapit lang ang kumpanya mo dito? Bakit hindi ka na makakapag-stay? HC, personal na bagay na ito. Xiaoye. Hindi man ito kasing ganda ng ibang lugar, pero mura ang renta dito. Alam kong bagong graduate ka lang at wala kang pera. Baka gusto mong pag-isipan muli. Pwede kong babaan ang renta. Akala mo ba ordinaryong graduate student lang ako? Kung hindi ako tumanggi, may kotse at bahay na ako ngayon. Pati malaking kumpanya. At saka, Pagdating ng panahon, dapat mong ibahagi sa akin ang lahat. Siege. Sasabihin ko sa iyo ang tungkol kay Xiaoye. Ate Xie, hindi ito tungkol sa renta. May mga plano na ako. Naayos ko na ang lahat. Xiaoye.
Isipin mong mabuti. Malinaw ang nakasulat sa kontrata. Kung alis ka ng maaga, wala kang makukuhang refund. Kung hindi effective ang pakiusap, gagamit na ng puwersa. Ate, naisip ko na. Kahit hindi mo ibalik ang renta. Hindi na ako titira dito. Xiao Yi. Lalaki ka, nag-iisa sa labas. Alam mo ba kung gaano kadelikado sa labas? 8. Anong balak mo? Ang sabaw ng bulpinis ay talagang nakakapagpalakas. Lalo na't may halo pa ako diyan. Sa edad ni Xiao, yinapuno ng dugot lakas. Siguradong hindi niya kakayanin. Kapag gabi na at dahan-dahan akong pumunta, kahit gaano pa siya kumontra, wala siyang magagawa kundi may mangyari sa amin. Xiao Yi, ang sinasabi Montag, Ate Xi. Hindi naman kita kakainin. Uunga, kailan ka bialilipat? Gusto Montag tulungin kita? Huwag na po, bukas ng umaga aalis na ako. Bukas? Sige, bukas ng umaga kunin ko ang susi. Nga, inumin mo ang sopas ng baka habang mainit. Huwag sayangin ang pagmamahal ng ete mo. May kakaiba kay Ate Xi, siguradong may problema. Buti na lang at nag-ingat ako. Sinadya kong sabihin na bukas pa ako alis, hindi na dapat magtagal dito. Habang umalis na si Ate Xi, dapat na akong umalis agad. Xiaoye, kapag gumana na ang gamot mamayang gabi, tiyak na. Mapapasuko kita sa akin. Bakit ang init? May problema talaga ang sopas, hindi na dapat magtagal. Aray. Sino ang mag-akala mukhang ate na ate si Ate Xi? Pero ang isip pala ay napakabastos. Tama si nanay sa mundong ito kapag lalaki ang lumalabas. Dapat laging mag-ingat. Ano ba to? Parang gusto nila akong kainin. Parang gusto nila akong lamunin buhay. Hair, add mo nananeko. Mga babaeng ganito sa mundo ko dati. Hindi kulang sa manliligaw pero ngayon dito. Ganito na ba sila ka-agresibo? Pasensya na, nakalimutan ko ang cellphone ko. Sayang naman, ang gwapo Montag PA naman. May asawa na pala. Pare, kilalanin Montag naman ako. Parang hayop ako sa zoo. Kakaiba talaga ang tao, dati iniisip ko. Kung ako si Tangseng sa bansa ng mga babae, hindi ako magiging mabait pero ngayong nandito na. Sa mundong ito na mas maraming babae, hindi pala ako komportable. Nakaligtas din. Tapos ka na ba mag-ayos? Malapit na. Pumunta ka sa Sohevilla, number 79. Ang password ng pinto ay 6 na isa. CJ, Yechen, hintayin mo ako sa bahay. Pagkatapos ko, uuwi agad ako. alam ko. Hay, nga pala, may kailangan ka ba? Pabili ko para sa'yo. Wag na. Yi Chayan. Miss na kita. Miss mo ba ako? Hi. Ay, ang hina ng signal ko. Naku po, bakit nakinig ako nung narinig ko ang confession ni Linyu? Gulat na gulat ako. Ang laki ng bahay na ito. Tapos kasama ko pa ang 3. Napakagagandang babae. Kung kahapon lang, hindi ko ito maisip-isip. Ang mga bagay na ito, kahit buong buhay ko, hindi ko kayang bilhin. Hindi ko inakala sa bahay ni Boslin puno ng ganito. Ang buhay ng mayayaman talagang nakakabilib.
Hindi ko inakala ang divang si Sukinyo. At ang presidente ng Ruohong Culture, magkaibigan pala. Kung hindi ako napunta sa mundong ito, ang divang tulad ni Sukinyo at si Boss Lin Wanting, mga babaeng napakatalino, paano kami magkakilala? Mukhang close sila. Kaya pala kahapon sa opisina ang inay nila. Ano ba yan? Ang init ng pakiramdam ko. Sopas ng turong testis, inumin mo habang mainit. Huwag mong sayangin ang effort ko. Nadroga ako. Sa oras na ito, dapat epekto na ang gamot. Yitzyan, hindi Montag ako matatakasan. Ito na. Xiaoye. Xiaoye. Etsy, kukunin ko ng sopas. Nasa bahay KBA? Buisit, saan siya pupunta? Binlock PA ako. Gigil na gigil ako. Nasa second floor kami ni tita. Pili ka ng kwarto sa first floor. Hindi pwede. Kailangan kong maligo. Para kumalma. Boslin, Ikaf, ako, at si Miss Su. Parang matagal na kaming magkakilala. Mamayang gabi, kahit ano pa ang mangyari, dapat tayong mag-dinner ng magkakasama. Tita, mamayang gabi, pupunta kami ni Kinyo sa isang event. Sasama ka ba? Ayoko. Anong gagawin mo mamayang gabi? Uwi na lang ako't magpapahinga. Talagang nahiya ako, Mosley. Meron pa yata akong gagawin mamayang gabi. Kailangan ko na munang umalis. Tara. Yung, ano ang ginangyari SIO? Di biya si Bosley. Ang baka ni Ruohong? Bakit mo siya? Nasa bahay si Song Wanting. Nasa bahay? Edi nasa bahay. Di ba laging nandyan ang tiya mo sa inyo? Nasa bahay din si Etienne. Anong sinabi mo? Hindi pwedeng mag-isa silang dalawa. Bilis, you. Talagang pinalason siya. Yung antidote na ginawa ko. Baka sakaling mapagising siya. Xiaoye. Pagkagising mo, hindi ka na lang sa akin. Song Wanting. Xiaoyu. Di iba dapat nasa party kayo? Bakit ang aga ninyong umuwi? Pwede mo bang ipaliwanag kung ano ang nangyayari? Eto namang mga dalagita. Sana noon ka upi aginawa. Baka zakali. Tapos na ang lahat. Yition, guysing ka na. Eto Wanting, sabi mo patas na laban, pinatulan mo pa pala siya. Ang sama mo namang babae. Hindi ako. Nagdadahilan ka pa. Kumatuza si Yixian gayon. At eksperto ka sa medisina, sino pa ba kundi ikaw? Tinutulungan ko lang siyang ma-neutralize ang gamot. Ito ang antidote. Ganon ba? Xiaoyue, bakit hindi ka maniwala sa akin? Tia, bakit mo ipapaliwanag na nagpapakain ka lang ng gamot? Nag-ayos ka pa ng ganyan? Hubot-hubad ka pa. Talaga namang. Wala na talagang pag-asa.
8 wanting. Sobra kana talaga. Hayaan na muna. Gumising muna si Etienne. Sige nanga. Tia, kailangan mong magpaliwanag sa aming dalawa. Sabi patas na laban, pinatulan mo pala siya ng patago. Napakawalang hiya mo. Tama. Et wanting, kung medyo nagtagal pa kami. Ikaw at si Yichan ay parang kanin na malapit ng maluto. Ano ba tong nangyayari sa akin? Etienne, kamusta ka? Boslin. Miss Sue. Okay lang ako, Ate Wanting. Ikaw, okay ka lang? Yitzyan, habang wala tayo. Binigyan ka niya ng gamot. Bakit mo pa siya inaalala? Gamot? Hindi ako binigyan ng gamot ni Ate Wanting. Pero nung bumalik tayo kanina, kitang-kita namin na siya. Mali ang pagkakaintindi. Hindi si Ate Wanting ang nagbigay sa akin ng gamot. Yung dating landlady ko ang nagbigay sa akin ng gamot. Ano? Ano ba talaga ang nangyari? So ang ibig mong sabihin, yung babaeng nagangalang si Yuxin, ang nagbigay sa iyo ng gamot, Abizik si Yuxin pala. Hinahangad ang lalaking. Gusto ka o? sampalin natin yan. Etienne, huwag kang mag-alala, bibigyan ka namin. Nang hustisya. Yichan, simula ngayon, kami ang magpoprotekta sa iyo. Hindi ka na nila maapi. Bigla na lang uminit ang ulo. Sa normal na sitwasyon, dapat lalaki ang nagsasabi nito, di ba? Tara, Ano yon? hindi ako mapakali kung kayong dalawa lang ang maiiwan sa bahay. Sabay na tayo. Yeshen, dati ba? Dito ka lang nakatira? Yitian, simula noyon, asikasuhin ka naming mabuti. Hindi ka na namin pababayaan sa ganitong hirap. Dati akala ko. Okay naman yung apartment, 2 kwarto, may sala, kumpleto naman. Pero kapag ikinumpara sa villa ni Linyu, mukha talagang hindi presentable. Kaya pala akala nila, hirap na hirap ako sa buhay. Tara na. Sandali lang. Pwede ko kayong dalhin sa taas, pero tandaan nyo. Huwag kayong masyadong brutal. Yichan, huwag kang makialam sa away ng babae. Ito ba yung tinatawag na matriarchy? Tara na. Patay na Yichan kung hindi ka ngayon alis. Hindi ko kailangang mag-isa sa kwarto. Zino, yan. Zino kayo. Ikaw ang diva na si Sukinyo, ang lakas mo. Diva Su, ano ang pakay mo sa akin? Hindi naman pangit, buti na lang ako at si Yuyu, pati si Atwanting. Mas maganda pa kami sa kanya, hindi Diva Su. Ano ba tong ibig mong sabihin? Wala naman akong ginawa sa'yo. Sigurado ka. Ito silang dalawa. Kazama bea ni Zukinyo. Mukhang hindi rin ordinaryo ang estado. Zino bea kayo. Magpapakilala ako si Linyu. Presidente ng Ruhong Culture. Yeshen, ay empleyado ko. Ano ngayon, dapat alam mo na. Kung bakit kami nandito, baka naman. Nahuli ako na naglalagay ng gamot sa soap ng bullpenis, Miss Lin. Alam ko, malaki ang impluensya ng Ruohong culture sa Shanghai. Miss Su, sikat ka rin bilang diva, pero hindi ninyo. Pwedeng basta na lang pumasok sa bahay, at saka, close kami ni Xiaoye, dati siyang nangungupahan sa akin. Binigyan ko pa siya ng discount, close talaga. Close hanggang sa paglalagay mo ng gamot, kung maglalagay ka. Ang bagal ng epekto. Kung hindi pa sana. Ano ba yung sinasabi mo? Kailan ako naglagay ng gamot kay Xiaoye? Ako. Boslin alam ka o. Hindi ako katulad mo na malaking negosyante. Pero hindi pwedeng basta na lang manakit. Naniniwala ka ba? Tatawag ako ngayon sa pulis. Mas mabuti, tawagan mo na ang pulis. Gusto kong malaman ang paglabag sa kagustuhan ng lalaki. Paglalagay ng gamot, pagtatangka na pilitin ang lalaki. Ilang taon ang parusa? Boslin, huwag mong isipin na. Presidente ka ng Ruhong Group, matatakot ako sa'yo. Kung magsasalita ka ng walang basehan, isasakdal kita. Akala mo ba wala kaming ebidensya? Kung wala, bakit kami nandito? Ipakita mo ang ebidensya. HC. Dahil sa pag-aalaga mo sa akin noon,
Aminin mo na. Alam mong inalagaan kita ngayon. Kilala mo na tong mga mayayaman, sinisiraan mo ako. Ganito Montag ba ako pasasalamatan? Tama na, huwag mo na siyang kausapin. Kita ka naman sa kanya. Na hindi siya titigil hanggat hindi nakikita ang ilog ng Huanghi. Sutsiano. Ngayong araw na ito, pumunta kayo sa bahay ng isang ordinaryong tao tulad ko. At ako'y sinaktan ninyo. Ang pangyayaring ito ay siguradong ilalagay ko sa internet. Pagdating ng panahon, tingnan natin kung paano ninyo ayusin ang usap-usapan online. Payo ko sa iyo, mas mabuting isipin mo muna kung ano ang dapat mong gawin sa susunod. Ano ang ibig mong sabihin? Ginangtsi, may reklamo kaming natanggap na ikaw ay sangkot sa paglabag sa kagustuhan ng isang lalaki. Sumama ka sa amin. Ikaf. Hindi ninyo dapat pakinggan ang kanilang isang panig na salaysay. Wala akong. Wala akong kinalaman. Si Wang Fang sa unit 302. Ay umamin na. Bukod pa rito, sa dermos na ibinigay mo kay Ginoong Yichan, nakakuha kami ng maraming pampagana. May ebidensya at saksi. Ano pa ang maaari mong ipagtanggol? Dalhin na siya. Xiaoye, patawarin mo si Sister Tsi sa pagkakataong ito. Nakamali lang si Sister Xi. Mahal ka talaga ni Sister Xi. Ang taong kahabag-habag ay mayroong kasuklam-suklam na ugali. Huwag kang magpakita ng labis na awa. Sa mundo nito na mas maraming babae kaysa lalaki, hindi na tayo dapat mag-isip ayon sa dating kinaugalian. Kung sa dating mundo, sino ang mag-aakala na isang babaeng tulad ni Sister Xi ay maglalagay ng gamot sa inumin ko? Isipin mo pa lang na nilabot na ako. Mga lalaki, kapag na nangyari. Sa wakas, naresolba na natin. Ang problemang si Yichan na masamang landlady. Tara, uminom tayo para magdiwang. Magandang idea iyan. Dapat ay lubos na natutuwa si Etienne. May alam akong isang bar na maganda ang ambience. Sige, ngayong gabi ay lalabas tayo at ikaw ang taya. Etienne, ano sa palagay mo? Wala akong problema. Tara, mag-relax tayo. Tara na. Tara. Ang ganda talaga ng bar na ito. Nakareserba na ang ating pwesto. Tara na. Naku, ang ganda talaga. Tingnan mo ang mukha. Ang puwet, gwapong lalaki, gusto mo bang sumama sa amin? Ang mga babaeng ito, kahit makapal ang makeup, magaganda naman. Hindi ko inakala na parang mga tambay sila, nakatambay sa harap ng bar. At nanliligalig sa mga lalaking dumadaan. Ang labo ng eksena. Huwag mo silang pansinin. Tara na. CJ, Dati, hindi ako naniniwala sa kasabihang ang magandang babae ay nagdudulot ng problema. Ngayon, naniniwala na ako. Yuyu, tingnan mo. Ang mga tingin ng mga babae sa paligid. Parang gusto na nilang lunukin si Yichan. Sana noon pa. Binigay ko na lang sa kanya ang sunglasses at face mask ko. Yun. Pasensya, mali yata ito. Hindi pa kami nag-o-order. Ito ay regalo ni MS Liu. Sinabi rin niya na siya ang magbabayad ng inyong bill. And Mas Liu. Gwapo, pwede ba tayong magkilala? ano ang sinabi mo? Nagpapanggap ka bang hindi nakakaintindi? Gwapo, gusto kong sabihin. Sa ganda mo, sayang naman kung nakaupo ka lang sa labas. Bakit hindi na lang? Sumama ka sa akin sa loob ng EIE room, tayo lang, para mas malalim ang ating pag-uusap. Sa suot niya, mukhang hindi siya galing sa ordinaryong pamilya. Pero bakit parang ang liberated niya magsalita? Ang galing mo talaga, Yumen Liu. Hinaharas mo pa ang kaibigan ko. Akala ko walang kasama ang gwapong ito. Hindi pala. Kaibigan pala ni MS Lin. Zeno ito? Si Sutianobia? MS Liu, hindi ka welcome dito. Umalis ka na. Huwag kang magmadali, hindi pa sumasagot ang gwapong ito. Baka zakali. Gusto niyang sumama sa akin para mag-usap. Enma Liu. Masaya kami dito kasama si Boslin. Umalis ka na lang. Narinig mo ba ang sinabi ni Yichan? Narinig mo na, umalis ka na. Isang artista ka lang. Humarap ka pa sa akin ng malakas. Ano ang sinabi mo? Ang pamilya Liu ay isa sa bagong 4 na malalaking pamilya sa Shanghai. Sikat na sikat ngayon. Gwapo, lahat sa iyo ay tugma sa gusto ko. Yitzyan, di ba? Sumama ka na lang sa akin. Ang kayang ibigay ni Linyo, kaya ko rin ibigay. Ang hindi niya kayang ibigay, kaya kong ibigay. Para Kara, okay at ono pa.
Kahit bituin pa sa langit, kaya kong kunin para sa iyo. Hindi na kailangan. Tinanggihan mo ako. May karapatan naman akong tumanggi, di ba? Hindi mo pa alam. Ang status ng pamilya Liu sa Jianghai. SA Jianghai City. Wala pang nakakatanggi sa akin. Elda Liu, maging desente ka naman. MS Liu, malinaw na ang sinabi ni Echan. Umalis ka na lang. Tumahimik ka. Palayasin Montag ako. Siege. Kung inom mo ang buong bote ng alak na ito ngayon, alis ako. Ano masasabi Montag, Liu Yingying? Grabe ka naman. Oo, grabe ako. Anong magagawa mo? Ang alak na ito ngayon. Inumin Montag kahit ayaf Montag. Liu Yingying, akala mo ba talagang takot ako sa'yo? Linyue, para sa kanya ba? Makikipagdigmaan ka sa aming pamilya, Liu. Iinom ako. Ang liwing na ito, hindi basta-basta sa Jianghai City. Sobrang ang tulong ni Liu at ng grupo niya sa akin. Hindi dapat dahil sa akin. Madalas pa sila sa ganitong gulo. Isang bote lang ng alak, ako na ang inom. Miss Liu, kung mahilig ka talaga sa alak. Ang alak na ito, ikaw na lang ang uminom. Ikaf. Suking Yu, naghahanap ka ng away. Miss Liu, kanina mo pa tinatanong kung handa ba akong para kay Etienne. Makipagdigma sa pamilya mo. Ngayon sasagutin kita. Ano naman? Linyue, akala MOBA ikaw at SI Sukinyo. Kayang labanan ang pamilya Liu. Paano mo malalaman kung hindi susubukan? Mukhang wala namang kagalingan ang pamilya Liu. Sukinyo, artista ka lang. Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na magsalita ng ganyan? Saan galing ang tapang mo? Lahat ba ng mayambro ng pamilya Liu ang baho ng bibig? Sukinyo, zinaktan Montag ako. Naniniwala ka bang pababagsakin kita? Sukinyo, Si Liu Yingying lang. Wala siyang kakayahang pabagsakin si Xiao Yu. ano? Linyue, ibig mong sabihin, mas mababa ang pamilya Liu kaysa sa isang artista. Sige, kung ganon, ipapakita ko sa'yo kung paano ko babagsakin ang artistang ito mula sa trono. Hubarin mo ang damit ng artistang ito. I-video at i-post sa internet. Hahayaan mo. Linyue, hindi mo ba sinabi na mas mahina ako kaysa sa artistang ito? Ngayon ipapakita ko sa'yo kung paano ko siya gagawing sikat sa isang gabi. Elda Liu, isa lang itong maliit na hindi pagkakaunawaan. Hindi na kailangang gawing malaki ito. Maliit na hindi pagkakaunawaan? Sa Jianghai City, wala pang nakakapagsabi nito sa akin. Hayaan mo siya, ngayon ko lang makikita. Kung kaya niyang hubarin ang damit ko, malapit ka nang mamatay, matigas pa rin ang ulo mo. Siege, atakehin siya. At wanting siya. Ang tapang niya talaga. Bukod sa pagiging mahilig sa research, mahilig din siyang mag-practice ng libreng boxing. Narinig ko na dati pa siyang nanalo ng championship sa DID. Kung ganon, kahit noon pa. Nadroga ako ni Xiuxin kahit hindi ako nadroga. Okay. Kung gusto niyang gawin sa akin, wala akong magagawa. Linyue. Desidido ka talagang makipag-away sa akin, ha? Ano ang ibig sabihin ni MF Liu? Hindi ba ikaw ang laging nang aapi? Lin. Hindi ka ba natatakot na targetin ko ang ruhong culture mo? Liu Yingying, kung ako ang nasa kalagayan mo, unahin mong isipin kung ano ang gagawin mo sa pamilya mong Liu. Ano ang ibig mong sabihin? Ang sinasabi mong artista ay ang anak ng chairman ng United Group. Ano? Linyue, huwag kang magsinungaling dito. Ang chairman ng United Group ay mayaman na parang bansa at kilalang socialite sa Beijing. Kung totoong anak siya niyon, bakit pa siya mag-artista? At magpapakita sa publiko. Huwag mong husgahan ang iba gamit ang iyong makitid na pananaw. Ang pag-arte ay libangan lang ni Xiao Yu. Sino ang nagsabi sa iyong kailangan niyang kumita dito? Ano? Ang United Group ang pinakamalaking multinational corporation. Sinasabing ang net worth ng chairman nito na si Suyun ay lagpas sa trilyon. Si Sukinyu ay anak niya pala. Balak ko sanang sabihin sa iyo mamaya. Pero dahil nauna nang sinabi ni Yuyu, kaya si Yichan. Gusto mo bang maging asawa ng anak ng may-ari ng United Group? Xiao Yu, bakit mo kinuha ang pera? Para tuksuhin si Ichayan? Hindi siya ganoong klaseng tao. Sabihin mo man yan, pero sino ba ang ayaw ng mas maraming pera?
Imposible, Yan. Marami akong nabasa na balita tungkol sa'yo. Kung talagang anak ka ni Boss Su, hindi ka naman siguro magtatrabaho ng ganito. Kasi, Ayokong gamitin ang koneksyon ng pamilya ko. kung hindi, baka global superstar na akon gayon. Siyempre, ayokong gamitin, pero ibig sabihin, pwede kong gamitin. Hoy, ma, nagalit sa akin ang pamilya Liu sa Shanghai City. Oo, ayokong makita sila uli. Sukinyo, tumigil ka na sa pagpapanggap. Ma, tanga ka, ano ba ang ginawa Montag? Ang pamilya nating Liu. Ano ang sinasabi Montag? Simula ngayon, tatanggalin kita bilang anak ko. Hindi ka na parte ng pamilya nating Liu. Imposible, Yan. Talagang anak ka ni Boss Su. Walang duda? Paano nangyari yan? Akala ka o artista ka lang. Na pinalayas na ng pamilya Liu. Nagpapakastar ka pa rin? Anong masama sa pagiging artista? Kumikita ako sa sarili kong kakayahan. Problema mo ba? Imposible, Yan. Sister Wanting, ayokong makita siya ulit. Sana matulungan Montag ako. Miss Liu, ikaw na ba ang aalis? O ako ang magpapaalis sa'yo? Miss Su, nagkamali ako. Pakiusap, kahabagan mo kami. Iwanan mo na ang pamilya nating Liu. Miss Liu, kanina pa kami inayaya. Nagbibigay sa'yo ng maraming pagkakataon. Ikaw ang palaging nagpupumilit na akala mo dahil sa pamilya Liu. Mas mataas ka sa iba. Ang nangyari sa'yo ngayon, sarili mong kasalanan yan. Bigla na lang akong nawalan ng gana. Tara, umalis na tayo. Yijian, ano sa palagay mo? Okay lang sa akin. Tara na. Wala na. Kaya tulad ng Xinghui, mayroon kayong dose-dose ng kumpanya. Kumpara kay Xiaoyu, maliit lang ang negosyo ko. Yi-chan, hindi ko sinasadya na itago sa'yo. Ako. Okay lang. Hindi ba sinabi rin ni Boss Lin kanina? Hobby mo ang maging artista. Handa ka bang iwanan ang hobby mo? Para sa akin, Kayan ga. Pinili Montag ba ako? kakakilala ko lang sa mundo, ganito agad ang problema. Mahirap magdesisyon. Talagang magaling si Sukinyo. Pero hindi rin naman pahuli si Linyu at Song Wanting. At si Sukinyo kahit handa siyang isakripisyo ang pangarap niya. Para sa akin, pero si Linyu, nang harapin niya si Liu Yingning, yung tapang niya nakakatouch talaga. Pasensya na. Hindi pa ako nakakapagdesisyon. Okay lang Yijian, kahit kailan ka magdesisyon. Hihintayin kita. Salamat. Late na rin. Bumalik na tayo sa pagpapahinga. Xiaoyu, hindi ba't gusto mong matulog sa kwarto ko? Ganito, ikaw at tita mo sa second floor, ako sa first floor. Kahit sa ang guest room na lang. Hindi pwede. Yue, alam ka o ang plano Montag. Gusto mo lang malapit kay Yi-chan, di ba? Ayaw ko, bisita ako. Dapat ako sa guest room. Kaya. Ako sa first floor. Alam mo palang bisita ka. Dapat sumunod ka sa may-ari, hindi mo ba alam yun? Kung tama ang pagkakaalala ko, dahil bata ka pa noon. Kaya sa pangalan ko nakapangalan ang bahay na ito. Kaya technically, ako ang may-ari ng bahay na ito. Ganito, kayo ni Xiaoyu sa taas, ako sa first floor, sakto. May mga bagay akong gustong pag-usapan kay Yi-chan. Hindi pwede. Ano ba talaga ang solusyon dito? Mag-Yankpon na lang tayo, fair di ba? Yung mananalo, SA first floor. Okay BA, Siege. Kayo. Hindi niyo ba itatanong ang nararamdaman ng involved? Labanan ito ng mga babae, umalis ka na sa kwarto mo. Ay, Jan Kenpon. Yes. Sige, akyat na ako para mag-ayos. Matulog na kayo. Sa kasalukuyan, ang populasyon ng mga lalaki sa mundo ay malapit nang bumaba sa 50,000. Kaya. Paalala sa lahat ng lalaki, mag-ingat. Ang male protective underwear na ito ay epektibong pananggalaban sa mga panganib. Perfectong regalo para sa mga babae sa Valentine's. Hindi 18,000. Grabe. nakakalungkot.
Unti-unti nang nawawala ang mga lalaki sa mundo. Kung magpapatuloy ito, mas mahalaga pa ako sa panda. Sino? Grabe ang mga babae sa mundong ito, kaya nilang gawin ang kahit ano. Baka alam nila na nandito ako, gusto ba nila akong pilitin? Boslin, ikaw pala. Nakakagulat ka. Ele, tahimik lang. Ano ba, gabi-gabi ka na lang nakakatakot? Pasensya na. Boslin, kung hinahanap mo ako, pwedeng kumatok ka na lang ng maayos. Bakit kailangan ganito? Gusto ko sanang gawin ng maayos, pero may kasunduan kami ni Kinyo at ng iba pa. Kasunduan? Teka muna. Yui, kahit nanalo ka, naalala mo ba ang usapan natin? Dapat patas ang laban. Kung gabi-gabi, pupunta ka ng palihim sa kwarto ni Yichan. Grabe, tong batang to. Paano niya nahulaan ang nasa isip ko? Xiaoyu, ano ba sinasabi mo? Hindi ko gagawin yon. Sino ba ang nakakaalam? Ano ang gusto mong gawin? Magkasundo tayo, kahit saang palapag ka man tumira. Hindi ka pwedeng pumunta kay Yichan ng mag-isa. Maganda ang suhestyon ni Xiaoyu. Itong kamera ay laging nakabantay sa bawat kilos natin. Sana ay sumunod kayo sa mga patakaran. Suking akala mo ba? Nawala na akong paraan. Para pumasok sa kwarto ni Yechan. Kaya lumabas ka sa kwarto mo, umikot sa bakuran. Tapos pumunta sa labas ng kwarto ko. Boslin, grabe ang effort mo ah. Yechan, alam mo naman ang nararamdaman ko para sa'yo. Para sa'yo. Gagawin ko ang lahat. Sa buhay ko, wala pang babae. Nakagaya ni Linyu ang trato sa akin. Ypsilonet yan. Ako. To. Buksan mo ang pinto. Tita, hindi siya sumusunod sa rules. Parang ikaw naman ang sumusunod ah. Ano ngayon ang gagawin? Hindi pwedeng makita niya na nasa kwarto mo ako. Ito, itago mo muna sa aparador. CJ, Yitzian, bakit ang tagal mong magbukas ng pinto? Baka may tinatago kang babae diyan? Hindi naman. Ah, Ate Wanting, bakit ka nandito? Ito ang homemade kong massage cream, nakakatulong sa pagtulog. Hindi ka ba nadroga kanina? Uminom ka pa ng alak? Puntahan kita at imasahe kita. Huwag na lang. Anong huwag na lang? Ipapalayas Montag ba ako? Ate Wanting, huwag na talaga ako. Hubarin mo ang iyong pangitaas. ang talino talaga ng tiya ko. Ate Wanting, hindi ba magmamassage tayo? Huwag magmadali, mag-uumpisa na. Yechan, itong pantalon mo ay medyo masyadong mataas, tulungan kitang ibaba. Para hindi dumikit ang massage cream. Okay na ito. Yitzian, natutulog ka na ba, Xiaoyu? Bakit nandito itong batang ito? Hindi, kung makita niya ako, pumunta ako sa kwarto ni Yichan. Siguradong sasabihin niya kay Xiaoyu. Magtatago muna ako. Hindi pwede dyan at Wanting. Xiaoyu, bakit ka nandito? Tiya, kung sasabihin kong nadaanan ko lang. Naniniwala ka ba? Yichan, kung hindi ka sasagot, Papasok na ako ha? Sandali lang, teka. bakit mo pinatay ang susi? Sanay na ako. Ah, ako ang late na. Xiaoyu, bakit ka pumunta? Hindi ba pwede bisitahin ka ng walang dahilan? Hindi ko ibig sabihin yon. Hindi mo ako anyayahan pumasok. Pasok ka. Yitzian, bakit meron pang
Massage cream dito sa tabi ng kama mo? Ito. Ang bango pala nito, Yi-chan. Noong nagsushoot ako sa Vietnam, Thailand, marami akong natutunang. Massage Technique SAMGA Master Dun. Gusto mong subukan? Kung hindi kami dumating ni Xiao Yui, napasulpot mo na. Lahat ng pagkakataon kay Yi-chan. Hindi ba ikaw ang nagsabi ng mga patakaran? Ano ba ito? Kung magkakaroon nga ng mga patakaran, bakit kayo nasa kwarto niya? Kami. Ako. Kami. Ako. Kami. Ako. Ako at si Xiao Yui ay narito para bantayan ka. Sister Wanting, naniniwala ka ba sa sinabi niya? Yun. Maaga na ang oras, mga kasama, baka gusto ninyong magpahinga muna sa inyong mga kwarto. HMP. Siya pa. Xiao Yui, umalis ka na rin sa kwarto mo. Mukhang kailangan ko nang pumili sa kanilang tatlo. Magandang umaga. Sige na, hindi ko kaya. Mas mabuting manahimik na lang ako. Yi-chan, may regalo ako para sa iyo. Ito ay, Ito ay regalo sa akin ng aking ina para sa aking pagiging adulto, isang unlimited credit card. Sa card na ito, maaari kang bumili ng kahit ano. Kahit na pribadong eroplano. pribado. Ang mga mayaman ba ay ganito kalakas? Yi-chan, may regalo rin ako para sa iyo. Ito ay, Isang global limited edition na Lamborghini. Isa lang ito sa buong mundo. Kahit sina Xiao Yu at Kinyu ay wala nito. parang nakita ko na ito sa balita, ang Lamborghini na ito ay nagkakahalaga ng isang maliit na layunin. Akala ko, si Song Wanting ay medyo mahirapan kumpara kina Lin Yu at Su Qingyu. Sa aspeto ng kayamanan, pero hindi ko inasahan na siya rin ay isang maliit na mayaman. Yeshen. Bagamat hindi ako kasing yaman ng aking tiyahin at Kinyu, ngunit ito ay para sa iyo. Ang puso ng tunay na pag-ibig ng Patek Philippe. Sister Wanting, ano ang puso ng tunay na pag-ibig? Ang Patek Philippe ay may isang nakatagong relo na tinatawag na puso ng tunay na pag-ibig. Ang bawat babae ay maaari lamang magkasadya ng isa sa buong buhay nila. Ang ibig sabihin ay, ang pagmamahal sa isang tao sa buong buhay. Kung ikukumpara kay Yuyue, ang aming mga regalo ay mukhang masyadong karaniwan. Yeshen. Maaari mo bang tanggapin ang aking regalo? Parang ako ang pinakamasayang lalaki sa mundo. Ngunit ano ang karapatan ko? Kung talagang pipili ako, ay tiyak na isang malaking dagok ito sa dalawa pa. Boss Lin. Hindi ko matatanggap ang mga regalo ninyong tatlo, pasensya na. Bakit? Ang mga regalo ni Kinyu ay masyadong mahalaga. At ang regalo mo, kahit na sa iyong paningin, ay maaaring mas mababa ang halaga, ngunit para sa akin, ay napakahalaga pa rin. Bukod pa rito, ang relo na ito ay may iba pang kahulugan. Hindi ko ito basta-basta tatanggapin. Pasensya na. Kain muna tayo. Talagang problema ng masaya. Isa pa. Busog na ako. Salamat. Boss Lin, kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Sandali lang. Wala namang importante ngayon. Mas maganda kung mamasyal tayo pagkatapos kumain. Para rin makapagpahinga tayo. Nga, Yuetian, ilan lang araw ako libre, samahan mo na ako. CJ, pupunta ako. Hoy, Zandali. Para hindi maulit kahapon, dalhin mo yung sunglases. Et sombrero. Ang galing Montag talaga, Xiao Yu. Para hindi makilala si Yi-chan. Tara na, alis na tayo. Parang naging ibon sa kulungan lang ako. Ito ang pinakamahal na mall sa Shanghai. Kahit simpleng damit o bag dito. Libo-libo ang presyo. Sa dati kong mundo,
Ni hindi ko makayang pumasok sa pintuan. Ano ang ginangyari, Yitzyan? Bakit hindi ka pumasok? CJ, at one thing kinyu, Boslin. Sobra na ang nabili natin, tama na. Ano ba yan, Yitzyan, konti pa yan. Ayaw mo patanggapin ang regalo namin. Di bibilhan na lang namin ng damit, wala namang masama. Dahil lahat kami ay nanliligaw sa'yo. Ang mundo talaga. Baligtad ang lahat. Babae ang bumibili para sa lalaki. Parang normal na lang. Kung sa dati kong mundo, siguradong babatuhin ako ng mga keyboard warrior. Yetian, pagod ka na ba sa pamamasyal? Malapit na rin ang oras ng pagkain. Kain muna tayo. Linyu, Sukinyu, Songwanting. May kanya-kanyang katangian pero kung tutuusin. Kahit si Songwanting o Sukinyu. Gusto lang nila ipilit ang kabutihan nila sa akin. Ang tunay na laging nag-aalaga at nag-isip para sa akin. Parang si Linyu lang. Tama si Yue. Kain muna tayo. Pagkatapos, magpa-massage tayo. Hindi ba kayong mga lalaki mahilig sa masahe? Ay, Pagod na ako. Yechan, hindi ko inakalang mahilig ka sa karting. Ang galing muntak talaga, oon ga Yitzyan. Kung ganoon, bukas ulit tayong maglaro. sa totoo lang, hindi ako mahilig sa karting. Ano ba yung paglalaro nyo? Maghapon na kayong naglaro, dalawa, magpahinga na kayo sa kwarto. Yeshen, saan mo gusto pumunta bukas? Ako na ang bahala, okay lang ba? Lanan, Yui, ang init-init ng panahon. Bakit ka pa nag-isip na magpunta sa lawa? Tutun ga naman. Pag uwi ko nito, siguradong lalabo ang kutis ko. Yeshen, masaya ka ba? lanan, Kung ganoon, mag-selfie tayo. Yechan, salamat sa iyo. Ikaw ang nagpatunay sa akin na kapag may taong gusto, hindi dapat puro sariling gusto ang iniisip. Kundi dapat alamin din ang gusto ng iba. Kapag may sapat na pagkakatugma, saka mo isabay ang gusto niya. Sa ganitong paraan lang, makakamit ng dalawang tao ang tunay na kaligayahan. Yechan, 1 linggo na ang nakalipas. Malapit nang pumunta sa set si Xiaoyu, at kailangan ko na ring bumalik sa laboratorio. Halos lahat ng dapat naming malaman, alam na namin. Kaya. Maari mo bang sabihin sa akin, sa huli, sino ang iyong napili? 8-1. Nakapagdesisyon na ako. Yitzyan, Zeno? Ang pinili ko, ay si Linyu. At one thing, Kinyu. Hindi mo na kailangan humingi ng paumanhin sa akin. Iyon ang desisyon mo, at iginagalang ko yon. Talagang at matanda na, wala nang may gusto. Yitzyan, ako. Wala na ba talagang pag-asa para sa akin? Kinyu. Paumanhin. Naiintindihan ko na.
Yu, binabati kita. Bukas ay pupunta na ako sa set. Baka matagal na akong hindi makakabalik. May nagawa ba akong mali? Wala kang nagawang mali. Kahit hindi mo ako pinili. Hindi kita sisishin. Naniniwala ako kay Xiaoyu. Ganito rin ang iniisip ni tita. Yeshen, Lanan. Magkakasal tayo sa susunod na linggo. Ha? Ang bilis naman. Anong bilis? Di pa nga umabot ng isang oras ang pagkikilala ng mga magulang ko. Ikinasal na agad. Tayo, isang linggo na tayong magkakilala. Muntik ko nang malimutan na ibang mundo ito. Sige, sundin kita. Yaya Yitian, sanay maging masaya kayo. pero malamang hindi ako pupunta. Wanting, bakit ka nandito? Sumama ka sa akin. Saan mo ba ako dadalhin? Yechen, bagay ba sa akin to? Bagay ka kahit ano ng suotin mo. Sayang lang. Hindi makakapunta sina tita at Kinyu. Bigyan mo sila ng oras. Naniniwala ako makakalimutan din nila to. Boss Lin, oras na para pumunta si Ji sa kasal. CJ, Tara na. Yaya Yitian. Kinyu, tita, bakit kayo nandito? Wanting, ikakasal na zina Yaya at Yitian. Anong gagawin natin? Siyempre, agawin natin ang kasal. Anong sinasabi mo? Sa mundo naman natin. Walang batas na isang asawa lang ang pwede. Kung ayaf montag kay Yitian. Ate Wanting, ang tapang mo naman. Kung ayaf montag kay Yitian. At ibibigay mo siya sa iba, bumaba ka na lang ngayon din. Para akong hindi dumating. Zazama ako sayo. Pasensya na, Yuyu, pero napagdesisyonan namin na hindi namin may bibigay si Yichen sa'yo. Xiao Yue, karapatan ng lahat na habulin ang sariling kaligayahan. Pumunta kami ni Xiaoyu. Ano nang sinasabi mo?